Ano naman yung sekreto nyo for a happy relationship? Coffee jelly po. Timla ng coffee jelly. Lalo na po siguro sa marriage, parang... Kasi iba yung dati, sa ngayon eh. Marriage po kasi talaga is a lifetime commitment and lifetime adjustment at the same time. Na ang hirap na papasok ka ng relationship na ikaw ang dami mong flaws, ang dami mong issues. Hindi po, for me po, hindi po totoo yung bubuin ako ng taong to. Oo, kasi kailangan buo ka na. Before ka kailangan mahal mo na yung sarili mo. Po. Kumbaga full ka na, ano man mangyari, di ba? Mahal mo talaga. Secured ka. Kaya dapat ikaw muna, tama po yung sinabi yun, nabuo ka muna bago ka papasok. Relationship kasi, kapag ka po kasi pumasok ka ng relationship na hindi ka buo, idadamay mo yung isang tao, yung iba. Parang ayun yung sinasabing panakip butas, tama ba? Magsasakitan kayo, gagawin yung healing yung isa't isa. Yung isa din sira, yung isa broken din. So, lalo kayo nasisira together. So, it's very important po talaga for me na mahanap mo yung purpose mo and makilala mo din syempre si Lord na magbubuo sa'yo. Kasi for me, dun mo makikita yung real identity mo. Yun yung magbubuo sa'yo. For me, ayun yung perfect marriage na God-centered talaga. Yung dalawang taong buo na pinag-isa ng Diyos. Yes. Opo talaga. Ikaw naman. I agree. Hindi, joke lang. Coffee jelly lang ba? Sekreto. Hindi, joke lang. Siguro sa akin yun po, na parang kung ikaw wasak, tapos pumasok ka ng relationship, malaki ang impact na masisira mo yung tao din. Kumbaga, yun, ikaw nga hindi mo ma-handle yung sarili mong emotions eh. And how can you, English. Na paano ma-handle yung emotions ng partner mo? And siguro naalala ko yung lagi kong nire-remind sa sarili ko noon, nung single pa ako. Yung sinabi po ni Bishop Manning, isa sa mga ninong namin, na sinabi niya na dalawang bagay ang pinaka-importanteng desisyon na gagawin mo sa buong buhay mo. Una, ay ang tanggapin mo si Lord. Pangalawa, ay ang pagpili ng mapapangasawa. Kasi it can make or break you. Lalo na sa lalaki, ako as a woman, na yung magiging padre de pamilya. Ituloy mo yan. Gusto niya yan. Yung magiging padre de pamilya ng family. Kumbaga siya maglilid ng family namin. So kung hindi siya ayos, hindi siya malapit kay Lord, paano niya kami ilalapit sa Panginoon? And dama yung asawa, dama yung anak. Parang may isang post nga doon na tayo mga nanay, pwede tayong pumili ng mapapangasawa natin, pero yung mga magiging anak natin, hindi nila mapipili yung magiging tatay nila. So, better to choose wisely talaga. And I choose wisely. Tsaka, actually, marami po. Tsaka yung sir, kasi ang marriage, hindi siya yung parang isusubo. Totoo yun. Yung isusubo na parang ayaw mo na. Ayoko na sa'yo. Hindi ganun. It's a lifetime decision. Opo. And lifetime commitment. Tsaka yung only forgive. Yung only forgive na kapag kami ginawa, yung ba naman yung patawarin mo. It's everyday talaga magpapatawad ka. Everyday mag-a-adjust ka. Kaya dapat ready ka po doon. Na yung taong mapapakasalan mo, although buo siya, pero imperfect pa rin yung tao yun. Na imperfect man kayo both, but there's a perfect God na aayos at magpapatatag ng relationship. That's true. Wala talagang perfect marriage. Lagi talagang may mga adjustment. And tunay, sabi ko nga, bago ka rin siya niligawan, sabi ko, mahirap yung buhay. Mahirap po talaga yung buhay. Yes. And pipiliin mo yung tao na i-journey mo yung buhay together. And sana, yung pipiliin mong tao, yung masaya kang kasama, nag-e-enjoy ka. Kasi lifetime bardagulan to eh. Lifetime, na dumaan man hindi kasi laging smooth. Opo. Yes. May mga struggles talaga. Pero dumating na binibigay ni Lord sa atin. Yes, that's true. Pero dumating naman yung mga struggle, kasama mo yung asawa mo. Yun nga po. Kasi hindi nyo pa napapagdaanan ng ibang struggle. Opo. Subukan po niyo lang. Uy, hindi.